Daddy, nakabihis. Sabi ko kay Dipak. Bumaba ako, guys. Kita niyo, hindi ako nakadala ng camera ko. Bumaba ako kasi bibili ako ng watermelon. Ngayon, dalhin ko pala yung, yung umbrella. Ngayon, nakita ko si Daddy, nakapurma siya, nakabihis. Tapos bit-bit niya yung, parang ng kanyang guys. Tawag nito? Pension. Kasi hanggang ngayon yung pension niya wala. Parang may pa-process pa ata. Ay, ambot na lamang dahil sa langaw. Ngayon, bumaba ako. Tapos, nakita ko siya nakasapatos, nakabihis siya. Pero alam ko nag-uusap sila ni Dipak kasi nga may tutulong na, baka mas-CPR ako man-music. Kasi nga may tutulong na dahil yung matalik na kaibigan ni Dipak Armin, nandoon nagtatrabaho. So, i-check niya yung record ni Buwa. At may process. Pupunta kami sa isang lugar ulit para mag-process doon. Dito lang ako kasi nagpapamusic si Dipak. Yan si Daddy, guys. Oh. Nakabihis na yan siya. Ngayon, kakatapusan nila kumain ni Dipak. Ako, guys, hindi na ako kumain. Teka lang. Magsuot ako nito para makita ko kayo. Kasi, kumain na ako kanina, sabay ni Johan. Ngayon hindi na ako kumain. Sabi ko kay Dipak, hindi ako kakain. Kasi nga sabi ni Dipak, hindi ka kakain? Sabi ko, hindi. Nagluto lang ako ng cauliflower. Dahil meron pa kami sa ref. And yung suminarinate ko yung manok, may natira na half. At ayun, niluto ko sa kanilang dalawa. And cauliflower, nilagyan ko ng sabaw konti. Yung cauliflower na guys, na curry nila na style, nilagyan ko ng sabaw. Pinakain ko na silang dalawa. Bumaba ako dito. Habang kumakain sila, naririnig ko na nag-uusap sila. Kasi since morning, kausap na ni Dipak yung army niyang kaibigan na nagtatrabaho doon sa head office. Na pinuntahan namin na kung saan pinagbawalan si Dipak magsuot ng sandal. And first time namin pumunta na 3 doon. Ngayon, sabi ko kay Dipak, then kailan tayo pupunta sa isang office na yan? Sabi ni Dipak, mga siguro kung hindi bukas, the day after tomorrow, sabi ni Dipak. Ayun, bumaba ako dito. Nakita ko siya. Sabi ko, saan ka pupunta? Tapos bit-bit niya yung kanyang booklet sa pensyon niya. Sabi niya, aalis tayo. Sabi niya, nasaan na si Dipak? Ay, sabi ko, aalis ba? Kasi alam ko pag umalis, mag-ano yan si Dipak, magsasabi yan sa akin. Tapos, maaga pa lang magsabi nan si Dipak sa akin. Sabi ko, wala, parang hindi naman tayo aalis. Sabi ko, kasi wala man may sinabi si Dipak. Sabi niya, hindi pa nag-prepare si Dipak. Sabi niya, tawagin mo nga siya. Ngayon, sabi ko kay Dipak, be, kasi nasa computer si Dipak. Sabi ko, be, saan ba si Daddy pupunta? Sabi niya, bakit saan siya pupunta? Sabi ko, sabi niya, aalis daw tayo. Sabi niya, hindi tayo aalis. Kaya yun, nakita niyo guys yung video. Tapos pinagsabihan ko yan siya guys. Hindi ko actually alam kung paano ko sabihan. Which is alam ko naman na si biyanan na lalaki ay tin at basta makalimutin na siya. And matagal na niyang ginagawa yan. And kahit pa naman kung sila ni ama, mag-aaway talaga sila. Bawal yan siya sa kusina. Kasi clumsy yan siya guys sa kusina. So sa akin, iniintindi ko na lang si biyanan na lalaki na makalimutin siya. So kung ano yung mga ginagamit niya, kutsilyo, mga kutsara, kung ano ang ginagamit niya, binabalik niya guys, hindi niya hinuhugasan or hindi niya nilalagay sa lababo ba para iwan lang dyan kasi nagamit mo na. So ang sa kanya guys, binabalik niya. Sabi ko nga, baka nakakalimutan ng kasi ni Buwa, kaya hayaan ko na lang. Kaso lang, hinayaan ko nga siya, parang tumatagal, like sa mga honey na ginagamit niya, ibinabalik niya doon. So sabi ko, kailangan na talaga siyang sabihan, in a nice way lang. Dahil naintindihan ko naman na makalimutin yun siya. Otherwise, kung tama yung kanyang pag-iisip or hindi siya makalimutin, hindi naman niya yan ibabalik. So ayun, sinabihan ko lang siya ng maayos. Ginagamit niya kagaya ng mga kutsilyo, kung saan niya pinaghiwa-hiwa, ibabalik niya doon. Hindi niya ba ilalagay lang sa lababo. So kanina nagsabihan ko siya na, sabi ko kung ano yung magagamit mo, like nagsample ako sa kanya, kung ano yung gagamitin mo kagaya tinitimpla mo kasi malagkit yung mga nagagamit niya. So binabalik niya. So yan pa yun lagi ang nakukuha ko pagkukuha ako ng gagamitin ko. Kaya ayun. Pero naintindihan ko, pero kasi sabi ko, sabihan ko na lang kasi pag once sinasabihan mo naman siya, nakikinig naman siya. Like kagaya niyan, yung sponge ko sa panghugas, no? Nakita ko na lang, alam ko talaga na ginamit siya sa ibang
ibang bagay. Kaya ayun, nagtanong ako sa kanya. So sinabihan niya ako na kinuskos niya daw kung saan siya lagi nagugas ng bunganga niya ba sa lababo niya dito. Tapos ayun guys, pinalitan ko yun ng bago at sabi ko, sige, simula ngayon gamitin mo ito, ilalagay ko na lang yan dito. Tapos, so okay na yun. Ngayon, ang gumamit naman ako ng kusina ulit, yung basahan ko na naman yung green na kulay. Itim na itim, sabi ko. Tapos ang lagkit-lagkit, sabi ko, ay ginamit na naman ito ni Bianan. Ngayon, pinakita ko sa kanya. Sabi ko, saan mo ito ginamit? Kinuskus niya na naman sa dyan. Sa kung saan ang sa lababo niya banda. Hinayaan ko na lang. At sabi ko, sige, simula ngayon, gamitin mo na lang ito. At nilagay ko na lang dyan sa sink. Although meron naman kaming panlinis, hindi niya lang siguro nakikita, guys. Nasa likod lang. So, ayun, sinasabihan ko na lang siya kasi alam niyo yung pakiramdam, guys, na nahiya din ako magsabi sa kanya. Dahil, syempre, biyanan ko siya at mas matanda siya sa akin. And baka kung magsalita ako, baka feeling niya, minamaliit ko siya or baka, alam niyo yun, guys, yung feeling na gano'n na bata ako tapos pagsabihan ko. Pero, hindi naman yan siguro masama. Kaya kailangan lang, kumbaga, gentle reminder lang yan. So, kaya ayun, kasi baka ako rin yung magsasakripisyo and hindi lang siya aware sa mga ginagawa niya. So, mas okay pa rin yung masabihan ko siya. Dahil kung sila nga dalawa ni Bianan, mag-aaway talaga sila at bawal siya talaga sa kusina kasi clumsy talaga siya, guys. Kahit kumuha lang siya ng mga powder sa lamesa, ay messy talaga siya. Kaya ayun, pero ako, iniintindi ko lang na mahina ang kanyang pag-isip, hindi nakagaya ng before, guys, na alam niya, aware siya. So, ayun, at okay naman. Ngayon nasabihan ko siya, so tingnan natin. Wala na ako may makukuha sa mga kutsara dyan na gamit na binabalik pa at sa mga kutsilyo. So, ayun, at hindi lang yan kung ano yung mga kukuha niya. Minsan, kahit siya ng bawang, yung mga dahon-dahon ba, yung balat ng bawang, kalat na sa kusina. Kaya, ayun, yung bang minsan iwanan mo yung kusina, linis ka ng linis, okay ka na dahil malinis ang kusina. Pagbalik mo, ang daming kalat sa sahig na, which is alam ko naman, isa lang naman ang gumawa nito. Minsan talaga ganun. Hindi niya naman yan sadya, pero hindi ba siya aware, guys, na ganyan yung kanyang ways siguro or dahil nga since may pagka na si Buwan, ulyanin, mahina, yung ganun. So ayun, guys, labas muna ako, hindi ko na kayo sasama, medyo mainit at bili ako ng watermelon dahil ayun, hindi ko na kayo sasama. Alam nyo yan kung saan ako bumibili ng watermelon, ha? So ayun, balikan ko kayo, guys. Guys, dahil nagutom ako, kakain ako. So yung ulam ko, sunny side up, and may 2 sibuyas, and yung tausi, hinati ko. Masarap pala ito, guys, manamis-namis. Alam nyo, guys, pinakain ko si Juan. And by the way, thank you sis Mai. Pinakain ko si Juan. Gustong-gusto ni Juan, guys. Yes. Tutso. Guys, good evening sa inyo dyan. In 7:24 na. So, today is late si Johan. Nakauwi, guys, in 7, past 7 na sila nakauwi. So, 7:24 na dito. So, dumating siguro siya mga 7:15. So, minsan kasi, may mga bagong students. So, hinahatid pa nila sa mga bagong locations. And usually, pag may mga pasok na, sobrang traffic. Pero, this time, gabi na sila ni Johan. Late na talaga sila dumating. So, ayun, guys, thanks God, nandito na si Johan. And magandang gabi sa inyong lahat. And ito, guys, ang ginawa ko, ang babaunin nila ni Deepak bukas. Para siyang feeling ng siopaw, guys, pero Nepali style po ito. So, nagustuhan nila, no, at mga kaibigan ni Deepak. So, lagi si Deepak magdadala nito. And himayin ko yan mamaya-maya, kagaya ng siopaw natin na feeling. Ngayon, guys, nagluluto lang ako ng dal. Maaga ako nagluto. Hindi pa ako nakapag-edit kasi busy ako today. And ayun, mas okay yun, makapagpahinga konti yung mata ko sa computer. And at the same time, hindi ganun kapagod yung mata ko ba. So ngayon, nagluto lang ako ng dal, luto niyo yung rice, at ipapakita ko lang sa inyo, guys. Patayin ko muna tong dal ko dahil mag-iingay na siya, guys. Ayan, pasensya na kayo. So naka-ready na po yung aming pang dinner.
Ito yung salad. And ito yung ginawa ko guys, bula-bula. Grabe na bula-bula. Ano, basta bula-bula yan guys. Bula-bula sa amin. Ay, sorry. And then, nagluto po ako na adobo style, pero Nepali po ito. Ayan, dahil masala, nilagyan ko siya konting soy sauce, pero adobo na parang ganun lang din na pagkaluto, pero Nepali ang mga ingredients niya ba. And then, ano pa ba guys, ito yung cauliflower na niluto ko kanina. Yan na lang yung natira. And ito na yung dal, and ito na yung rice. So, ayun, paanuhin ko muna yan, kumbaga, ano ba yan guys ang tawag? Kung sa Ilonggo, papatahawon. Ano yan? Basta, ano ko muna hanggang sa wala ng sound yung pressure cooker, then bubuksan natin. At saka himayin ko lang ito guys. And ayun, gagawa na ako ng sandwich. Paunin nila ni Sanjida. So ngayon, lalagyan ko yan siya ng fresh na cabbage at saka onions para medyo maiba naman. So natapos ko ng himayin. Ito yung parang pinakatinapay nila guys. Bumibili kami ng parota na ready-made na siya. Initin ko na lang. So, bali, 6 yung gagawin ko. Ito yung packaging niya. Kung hindi mo pa siya na reheat, guys. Ayan. Ayan. Sa isang pack nito is 5 pieces. And nasa 100 rupees lang naman siya, guys. Masarap to, guys. Ito yung binibili namin. Hindi siya mabigat sa tiyan. Okay, guys. Irarap ko na yung ating tinapay. Ayan. Dito ko yan siya ilalagay. And ito na yung ating parata. Ayan, mainit na yan siya. Mainit-init pa. Ayan. Okay guys, yung ginagawa ko, paano ko siya irarap. So, ganyan. Tapos, I think lagyan ko na siya ng vegetables. And then, ayan, lagyan natin. This time, lagyan ko siya ng onions. Ayan. Nakalimutan ko kanina, so kinonfirm ko kay Dipa kung sabi ko kumakain ba kayo fresh na cabbage. Kasi usually, alam nyo naman, mga Nepali parang hindi yan sila kumakain ng mga fresh na talagang gulay. Pero salad na kain yan sila. So sabi ni Dipa, yes, ayun, naalala ko na. So medyo mataba-taba this time yung ating sandwich, chicken roll. So ayan, ginaganyan ko lang siya. Ayan. And irarap ko yan mamaya-maya guys. So ayun. Okay guys. So, ayan na. Tapos ko na siyang i-wrap. At balutin ko lang siya sa plastic. And then, ilagay ko na siya sa ref. So, ready na ang kanilang baon. Ay, gagao mo. Ayan, nahulog pa. So, ano pang inantay nyo? Mag-order na kayo. Guys, joke lang. So, ayan na.